Nagbigay ng isang pyesa si Sindarovsky kay Pragnananda, mga kamatyas. Grabe itong habang lumalapit ang papatapos ng candidates, lalong lumalabas ang dragon na pinapakawalan nitong Sindarov ng Uzbekistan. Grabe, issues. Tingnan po natin kung papaano niya kinontrol matapos magbigay ng isang pyesa itong si Sindarov. Pero bago yan, mga kamatyas, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa atin kahapon ng Internet Chess Club. Alright, ang ginawa po dito sa solution, congrats po sa mga nakakita, sinimplihan lang ni Fabiano Caruana. Dito pa rin po, no, sa katatapos lang na round na to, ongoing candidates. Knight D1 at kulong ang bishop dito ni Wei, kaya ayun, dito po pagka Knight D1 ni-resign na ni Wei. Pero dito sa Internet Chess Club, pinagalaw pa niya para mas maintindihan bakit ano nangyari. O naka-threat kasi yung bishop doon, kinain at kakapturan lang po ng tore. Yan ang pinaka-solution. Okay po? Maraming salamat sa mga nakatamang sagot at sa mga wala pa pong Internet Chess Club. Naku po, ito na ang pagkakataong magkaroon kayo. The best ito pang puzzle, pang training, mga kamatyas. Hindi po kayo magsisisi. Free lang ang paggawa ng account. Downloadable sa Play Store at App Store. At ang site, makikita nyo lang din po sa ating description na nandito po sa video na ito. Okay, gawa na po kayo, mga kamatyas. White dito si Sindarov, black si Pragnananda. Ang ginawa, nag D4, Knight F6 si Prag, C4, E6, Knight F3, at dito po nag D5. Ayan, pa Queen's Gambit, declined. Ayun, kasi po ang Queen's Gambit accepted, yung kinakapture ang libreng pawn sa C4 na pinaka-gambit. At dito nag Knight BD7, Bishop F4, ayun, tapos bago pa kawalan po ang push ng E3 para mailabas ang bishop, nilalabas muna talaga ang dark square bishop dyan. At dito nag-bishop B4, ayan, medyo masasabi pong mekus-mekus na, no? Halo-halo variation na. Kasi itong bishop, ang natural po niyan sa E7 pumupunta. O pero dito nag-bishop B4 para ipin, kasi kung bishop E7, parang medyo mekus-mekus na nga. Parang may nakikita akong knight B5 na talon. Ayun, no, para atakihin yung C7, ano. So, itong bishop B4 ay, ano po ito Ragusin to variation. Sa mga nakakaalam po, sa mga nag-aaral, ano, Ragusin yung bishop B4 na yan sa Queen's Gambit decline. Kumapture na sa D5, pawn takes, at nag-E3. O, sinimplihan lang ang bagay-bagay para pakawalan naman ng bishop. Nag-Knight E4. Inirita kagad dito ni Prag. Inaplayan niya kagad ng atake sa Knight C3 at dito po ay nag-Queen C2. Ako, ayan, okay? Para suportahan ang Knight sa C3 at dito nag-G5. Tingnan niyo po kung gaano kagigil si Prag na gusto niyang humabol syempre, 'di ba? Si napakalapit na ni Sindarov sa finish line Gustong habulin. So yung mga ganyang variation po nagpaparamdam ng pagkagigil. Gusto niyang pabagsakin si Sindarov. Napaka-sharp ng in-apply niyang variation dito. Atake sa bishop at nag-bishop G3 umatras. Tingnan niyo naman. Tingnan niyo kung gaano kainit ang dating ng variation application dito. Mag-H4 at kukulungin talaga ang bishop. Kahit na gumanon pa yan, may F6 lang na pangsalubong. Pero dito, mga kamatyas, bishop D3 lang. Parang relax lang dito si Sindarov. Bahala ka dyan. Meron akong nakaprepara dyan. In H4 pa rin, mga kamatyas. At dito, yun, kinain muna yung knight. Okay? Takes. Pero kapansin-pansin dito, yun, capture at nag-king F8. Okay, binigyan ng challenge dito ni Prag na, okay, kulong ka ngayon. Kulong ang pyesa mo. Bishop E5, only square naman to, mga kamatyas, di ba? Napupuntahan. In F6. Ang tanong, saan pa pupunta? Wala na pong pupuntahan. Pero ito po, mga kamatyas, sa level nila, bookline pa to Marami pa kasing marami pang nasa database Nag-knight takes G5, mga kamatyas. Okay, pag knight takes G5, ayun. Hindi pwedeng kainin. Siyempre, makukuha, matatangay ang tore sa H8. At kung kakainin naman ang bishop kagad, may knight E6 naman na lundag, double. Kinapture muna ang knight, capture, at nag-knight takes E5. Yun nga lang. May timplang ganito na knight ang pinang-capture, so solve na rin yung knight E6. Hindi makakalundag kasi po may bishop. Okay? Kinain, ayun. Dito ngayon na one piece. Ito po yung sinasabing sacrifice one piece ni Sindarov at dito nag F4 siya.
para nagbabadya naman na dahil ang king ay nasa F-file, kapag nag-castling yan dyan, ayun, madidire-diretso po ang atake dyan sa F-file at mabigyan ng katarungan. Pumiyok-piyok pa. Compensation na tinatawag. Term po kasi sa chess, no? Kapag ka nag-sacrifice ka, ang balik, ang term lagi dyan ginagamit ng libro, ginagamit ng mga annotator, compensation. Ano yung kapalit? Okay? Ng isang piyesang sacrifice. Ayan po, yung attacking magagawa sa F-file para magkaroon ng katarungan yung isang pyesa. Nag-H3 muna. Okay, nanggulo muna dito sa king side at nag-rook D1. Tumempo threat muna sa queen. Ayun mga kamatyas, ang novelty pala, ang bookline ay rook B8. Ayan, rook B8 na po ang ginawa dito. Pero itong H3 ang novelty, wala na po sa libro. Kailang ginawa yung rook B8? Anong taon yun? Taong 2006 pa. 20 years ago. Grabe na pala tong rook B8 na to, no? 2006 pa. 20 years ago, ito po ang naging bago, H3 by Pragnananda. Okay, binigyan ko lang po kayo ng history na naganap dito sa posisyon na to exactly. So, balik po tayo, rook D1. Inatake muna ang reyna, nag-queen E7 umilag, at saka nag-G3. Okay? Para wala nang panggulong kain doon. Tapos, may follow-up ng gulo ng Bishop H3. May mga sundot pa eh. Yun ang gustong pigilan dito ni Sindarov, yung mga pupwede pang panggulo. Kinapture ang pawn F4 at dito po nag-castling. So, napakaganda naman ng castling. Napakaganda ng bitaw. Kasi ayan, kitang-kita po na may atake sa F-file. At nag-rook H6. Okay, rook H6. Pang-depensa. Nilagay ang control sa 6th rank. Rook takes F4 na. At nag-king G8 at dito po pumatong. Ayan. Dito kitang-kita mga kamatyas, hindi naman ganong kalayuan, hindi ganong kalakihan ang lamang dito sa evaluation bar. Slightly better lang. Pero yung slight na yan, malaking bagay. Bakit? Biri mo, nagpalamang na ng isang pyesa si Sindarov, siya pa ang lamang ng konti. Dahil po sa sitwasyon ng super exposed na king dito ni Pragnananda. Exposed kasi. Wala nang pawn shield na mahirap. Nag-bishop D7, ayun. Teka muna mga kamatyas, gaano katagal inisip to? Ganun, segundo lang. Di man lang nag-isip pala, At kapansin-pansin, tingnan nyo po yung oras. Lagi na lang tambak sa oras ang kalaban ni Sindarov. 1 hour pa si Sindarov, Ang layo ng oras. Ang layo ng diferensya. Bishop D7 ang tinira, blanderacious na pala. Ngayon, ang tanong, ano ngayon ang best move? Bishop E6 ang best move. Actually, mga kamatyas, yan talaga rin ang nakita ko. Ito natural, di ba? Kasi unang-una to protect marami po protect na yung F7, maingatan din. Bakit kaya Bishop D7 nabasa ko na po. Siguro ang gusto kasi mangyari dito, ganon. Susundutin yung queen. Pero wala parang mas pipiliin ko talagang i-depensa muna yung bishop sa mas critical squares na kung saan maaatake yung black king. Kapakanan ng king ang usapan, Yan daw po ang mas solid dito. Ngayon, mga kamatyas, balik tayo sa ginawa. Nag-bishop to D7. Okay. Ano kaya sa palagay nyo po ang ginawang panghatol dyan sa bishop D7 blanderacious na yan? Sige po, bigyan ko kayo ng kaunting sandali. Analyze nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Grabe na ito. Tingnan nyo po Tingnan nyo. Boom. Rook F7. Siyempre, sa unang tingin, kita yung rook F7. Pero siyempre, kukonsider natin, ang daming pyesa ng black. Baka mamaya, yan, pinagkakaina, Baka mamaya, walang mabawi kahit isa dyan ang puti, delikado. Daming pyesa niyan, 2 tore, 1 bishop. Pero timplado po na-analyze na ni Sindarov. Unang-una, pag-check dyan, double. Kailangan intindihin muna ng black king yung rook. Umilag. Queen G5 check. Umilag. Obligado naman. Kasi kung dito po, pareho lang ang suma. May Queen E7, tangay ang bishop. Umilag, Queen E7, tangay pa rin ang bishop. Yun ang hindi masyadong nakwenta dito. Tingin ko hindi nakwenta ni ni Prag yung ganun
Nag-bishop D7 siya. Mukhang expected niya yung rook F7 talaga. Madali naman makita. 'Di ba? Madali naman eh. Pero parang, ewan ko, hindi na kwenta o parang merong na-miscalculate. No? Na akala niya ganun-ganun lang. Pero nakuha yung bishop eh. Once na makuha po yung bishop, dalawang tore laban sa queen, okay naman ang dalawang tore. Wala naman po problema dyan. Pero may pinipilian na position. Dapat kapag dalawang tore ang nasa iyo, pawn structure must be solid. Hindi siya scattered na kalat-kalat. Dapat po mag-solid yan. Matibay yon, malakas yon against queen pag ganong solid. Pero sa ganito pong watak-watak ang pawn structure, ayun, ibang usapan nito mga kamatsas. Ibang usapan. Ayun, no? O nag-rook F8. Imagine niyo po, isang patong na lang ng tore, may matsas dito sa ilalim. May mga ganon ba? Kaso hindi pa nga makaganon eh. Kasi kakainin din yon. Ayun, Queen G4 check, umilag, at nag-A4 muna. A4, okay, supported pa naman. Hindi mo na basta-basta pinupush to mga kamatyas ha. Pagka ganitong sitwasyon, hindi dapat ma-excite na i-push. May ganun eh. O kaya may panggulo pa in A5 at nag-Queen G5, inatake ang tore at dito ay nag-Rook H7 at nag-E6. Ayun po, mag-Queen E5 check na rin. May kain na rin pala doon, diretso pala, no? At nag-Rook E8. Dito po kasi, pagka Rook H7, kaya nag-E6 kasi hindi lang po basta i-threat yun, kundi mapigilan ang tore na makapagpatong ng ganun-ganun lang sa F-file. Yun po ang pinipigilan din dito at the same time, no? Nag-Rook E8, gusto nang bawiin yon, pumayag na po. Kinain na talaga ni Sindarov kasi kung didepensahan niya to, wala rin, pagpapatungan lang din ng tore dyan, makukuha at makukuha yan eh. Kaya para tipid sa tempo, kinain na at nag-B6 muna. Binitin muna ang pawn E6. Pero, ang tanong, bakit hindi kinain kagad ni Prague? Ano ba meron dyan mga kamatsas? Pagka po, kinain kagad may Queen, A8 check, King G7, Queen takes B7, at next in line na kakainin ay yung pawn C7. Okay, tapos yung push. Yan na po yung paparating. Paano kung kainin pa uli ang pawn sa E3? Ano mangyayari? Nako, laglag ang tore. Sa ayaw at sa gusto, lalaglag ang isang tore. Bakit po? King G6, may Queen to B6, double. Okay? King G8, may Queen B8 check, angat, Queen A7, double. Kaya ganyan ka makapangyarihan ang reyna pagdating sa mga long shots. Yung mga mahahaba, malalayo, 40 ng queen yan. Okay, nag-B6 muna dito, may Queen E5 check, King G8, at dito nag-Queen G5 check, Rook G7, at nag-Queen F5. Ayun. Okay. Blessing muna. Nag-Rook G7. Talagang syempre, kontiryado na talagang babagsakin po ang pawn sa E6, Queen G4 check, King F8, at nag-Queen takes, Rook takes. So, ayan. Ngayon, okay, nabawi na pero 3 pawns up pa rin lumalabas dito ang white. Ang daming pawns na lamang ni Sindarov. Grabe, kaawa-awa position dito ni ni Prague. Ayan, King F2, good move. Bakit po naging good move? Pinapakain talaga ni Sindarov yung pawn sa E3. Pero hindi pwedeng dampian man lang yan. Kasi pag kinain po, very practical approach, huwag ka nang magpakahirap, ipabalik mo na reyna mo, 2 pawns up, sangka pa. No? Higit pa sa tubong lugaw, mga kamatsas, ang aabutin dyan ng puti. Yun, okay, balik tayo. Mahigit sa tubong lugaw, laki ng tubo. Nag-Rook 8 E7 muna. Nakiramdam muna si Prague. Check, gumanon, at nag-G4. Wala na, sasamantalahin na, pagagapangin na yan. At dito nag-Rook E4. Teka muna mga kamatsas, wala nang direct check double. Bakit hindi kinain ito ng solid? Ito po kasi mangyayari, may Queen H5 check. Naku, kuha pa rin pala. Kukuha lang ng isang tempo check. Pag King F8, Queen H6 huli. King G7, Queen G5 huli. King G8, ganun din, Queen G5 makukuha rin pala. Pag King F6, ganun din, Queen H6 kuha din. Ibabalik na talaga yan eh. Okay, at least naunawaan natin mga kamatsas, Balik tayo sa Rook E4. Tiniret po ang pawn G4. Check lang muna. King G7 at dito ng Queen G5 check. King G7, King F3. Ayan. Dito talaga kailangan ng ibayong ingat. No? Kailangan mag-ingat ng sobra dahil lalo na candidates ito. Nako po. Alam nyo pag nag-champion sa candidates mga kamatsas, ang laki ng premyo.
Tapos guaranteed ka pa for World Championship. Ang laki pa ng premyo doon kaya magiging multi-millionaire talaga itong si Sindarov. Magiging multi-millionaire kaya kailangan bawat tira mo dito ginto sa candidates. Kailangan ingatan. Rook takes A4. Ayan. Tapos nag-H4. Kumbaga sa isip ni Sindaro, bahala ka na dyan. Sa'yo na yung mga, kahit nga makuha pa yung Pawn City, sa'yo na yan. Basta pagagapangin na ng pagagapangin ang outside pass po na yan. Nag-Rook A5, Queen H6. Tingnan nyo naman, oh, gaganon, gagapang. Grabe. Rook E5 hanggang forma lang, pero hindi makukuha yan. Check. Gumanon, check. Yun. Pag kinain, Queen H7 check, kain. At nag-B5. Ayan. Teka muna mga kamatyas, may tuturo ko sa inyong endgame. Matapos makuha yung pawn sa A4, baka mapaisip kayo, Coach, ba't tayo kainin? Nakuha na naman yung pawn sa A4 Baka may diferensya na to sa king and pawn. Isang pawn na lang ang lamang kung sakali. Tingnan nyo po mangyayari. Kakainin, kain. Diba? Eto, 3 pawns against 2. Halimbawa, wala bang mabilis dyan kasi gaganon na no? Gaganon na siya. Halimbawa, ganon muna para medyo hindi mo na makalapit yung white king. Pupunta yan dito. Halimbawa, dikit. Teka muna, bakit king D4 pa? Hindi ba pwedeng ito kagad? Para ganun kagad. Tira kasi ng computer ito Ako tira ko ito. Kasi gumanon pa. Parang nabagalan ako. But hindi pwedeng gumanon para dumikit dun sa D6 halimbawa, pigilan para di mo na makadikit. Kaso may H5 Sige. Bantayan mo yan. Tulak-tulak yan. Obligado na yan dito. Gaganon din. Talo na rin pala. Wala na rin pala. Okay, so at least pinakita ko sa inyo mga kamatyas ang simple result ng king and pawn ending kapag ganyan ang ginawa. Okay, balik tayo. So, hindi pa rin makain-kain yung pawn sa E4, Untouchable pa rin mga kamatyas. Nag-B5. Ayun, para papagapangin muna. C5. Pag naihatid na yan dyan, siguro baka may timing, pwede nang capturein. Siguro lang naman, H5 kaso ang bilis Nakikipag din Tinitimpla rin din talaga ni Sindarov ang bilis. Ang bilis. Rook G5, wala talaga. Hindi pala. Never na pwedeng capturing yan. Laging may ganon. Talo talaga pagdating sa endgame. Talo talaga. So, gumanon. Nag-Rook G5. Queen to D8. Ayun. Inalis na po yung queen doon para ihanda na po ang daraanan ng pawn at gaganon na. Mag-H8 queen na. Okay? At nag-Rook G8. Ayun. Queen D5 check at dito po natapos na ang bakbakan. Parang mangyari, tinusiro niya si Pragnananda dito sa double round robin. Tinusiro niya. Tiyakin ko lang mga kamatyas. Oo nga, tinusiro. First half, tinalo niya. Second half, tinalo niya uli. 2-0, bokya si Pragnananda kay Sindarov. Ayan, nangunguna si Sindarov. 8 points, 2 points lead na. And last 4 remaining rounds mga kamatyas. Itabla na lang niya. Ilan na lang ang kailangan niya? Kasi 6 points ang sumusunod sa kanya si Anish Giri. So, okay. Pero napaka-imposibleng ma-perfect ni Anish Giri. Lahat, yung remaining 4 rounds, napaka-imposible na. Pero possible pa rin, sa isang banda. Maliit nga lang ang porsyento. At, nakalimutan ko, 98% si Sindarov sa kanyang laro. Nitong nanalo siya ngayon, 98% ang kanyang accuracy. Parang computer, Grabe, parang stockfish. At silipin lang naman natin sa women's naman. Sino na ba leading sa women's? Nangunguna si Vaishali Ramesh Babu, ang ate po ni Pragnananda. Okay, pero 0.5 lang. Dikit-dikit nga sa kanila. 0.5, di pa nakakasiguro si Ramesh Babu rito. At magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.